Welcome to Donmar TV News Channel. Posibleng manatili pa rin sa Afghanistan ang mga sundalo ng Amerika kahit pagkatapos ng Agosto 31 na siyang withdrawal date ng kanilang tropa. Sinabi ni US President Joe Biden na ito ay para matulungan ang mga mamamayan nila na nasa Afghanistan pa rin na tuluyang makalikas. Malagaan niya ang pagkakaroon ng presensya ng mga sundalo ng Amerika sa Kabul Airport dahil sa pagbabantay na ginagawa ng mga Taliban para walang makaalis na mga mamamayan nila sa nasabing bansa. Muling idinipensa nito ang nasabing pagtanggal nila ng mga sundalo ng Amerika sa Afghanistan, kung saan sinabi ng opisyal na naging maayos naman ang kasunduan sa pagtanggal, subalit nagtaka sila kung bakit biglang nagkaroon ng kaguluhan sa nasabing bansa. Nauna nang tiniyak ng US na kanilang ililikas ang kanilang mga mamamayan na naipit sa Afghanistan, kasama na ang mga nasa hanggang 65,000 na mga Afghans na karamihan ay mga dating translators ng US military. Nababanggit namin kanina yung tungkol sa Commission on Audit Report. Mainit hong usapin. Ano ho ang masasabi ninyo, Mr. Speaker, dito sa naging hakbang ng COA at yung sitwasyon dyan sa Department of Health, Mr. Speaker? Well, unang-una, Dennis, di ba, ang Diyos natin, ano man maging religion natin, di ba, we believe our God is a God of order, no? Kahit saan mo tignan po sa banal na kasulatan, dapat maayos lahat, organized, no? Ano ang at implementation, pero sa media, sa oversight committees ng Senado, Kongreso at sa COA, yung accountability naman, no? So, ang pinag-uusapan lang naman dito, balanse. Kasi nasa gitna tayo ng laban, grabe tong Delta, Bombo Dennis, lalo pati mga bata nagkakahawaan din dito. So, syempre, kailangan makapokus ang gobyerno. On the other hand, kung maraming pagkukulang at ang ginagawa lang naman ng COA, Congress at ng media is pino-point out yung mga pagkukulang, kailangan din po natin yan. So I think it's just a matter of balance. And ilang beses tayo nag-usap, Dennis, sa mahigit 2-3 buwan na mga panayam natin, di ba? Yung Bayanihan 2, kung naalala nyo, ay sinasabi ko bakit hanggang ngayon wala yung mga tablet o yung laptop na para sa mga bata na more than 10,000 yun, August pa last year. Ganon din po ang mga face shield at face mask na pwedeng ibigay dun sa hindi nakakabili, katulad ng mga barangay tanod na walang pera yung mga ibang barangay. Yan po hindi pa kasama sa audit kasi 2020 pa lang yung audit ng budget. So yung pong Bayanihan 1 and 2, wala pa yan. So on one hand po, let's not jump to conclusion and then gamitin tong COA report to discredit kagad yung gobyerno. But on the other hand, maging sensitive din ang gobyerno na point by point sagutin at kung may mali, ay iayos to. Di ba? Katulad po ng expired medicine, wala naman pong dahilan na bumili ng magamot na pa-expire na. Di ba? Ang alam ko kasi sa bidding, usually hindi ganun eh. Yung bibilin mo, parang bibilin mo sa butika. Alam naman natin yung mga gamot ngayon 2 years, 3 years bago mag-expire dapat. To cut it short, sa tingin nyo, nakakatulong ba o nakakasama itong COA report? Dahil parang ang datingan may mga ilang opisyal na maganda yung tingin dito sa ganitong hakbang ng COA. Meron din namang hindi sang-ayon, Mr. Speaker. Well, overall, tingin ko nakakatulong kasi ito'y accountability. Ngayon, ang question, yung balance at timing. Hindi po ako stranger, no? Maraming beses po na nagkaroon din ako ng kritisismo sa COA. Alala ko isang beses gusto nila sila masunod sa oras ng pag-i-inspect ng mga gamit at pag sila nasunod, 2 linggo na hindi pa magagamit yung mga i-inspect nila o kaya katulad sa Southeast Asian Games na pinag-usapan na yung sistema, pumayag lahat and then later on may intriga na pinayagan naman nila. So marami pang kailangan ayusin dyan, Dennis. But tingin ko overall, accountability is always good for government. So nakakaasar lang pag ikaw nag-i-implement. But kasama sa trabaho mo yan pag nasa gobyerno ka na ang media, ang Kongreso, Senado at saka COA ay babantayan ang mga ginagawa mo. Dapat proactive tayo. Dapat alam natin yung ina-advise ng scientist, medical, and worldwide, hindi lang sa Pilipinas. So sa UK, Cambodia at saka sa US ay inutos na yung pag-booster shot, no? Yung pangatlong injection ng bakuna sa ating frontliners at lalo kung may comorbidity yung frontliners.
Kasi po, kapag ka nagkasakit lahat yan, whether nasa laboratory sila, nasa isolation center, testing center, hospital, lalo pong grabe ang sitwasyon sa atin. So, ganun din po sa ayuda at saka sa pagkain, di ba? The more organized, the earlier na madala natin sa mga tao, the less yung gutom, the less yung magkakasakit, the less yung pangangailangan lumabas sa bahay. So, konting back to basics at siguro less intrigahan and more information campaign dahil grabe nga itong Delta and katulad ng maraming mga magulang hindi alam, may mga ospital po, 20-25% ng kanilang pasyente ngayon sa COVID back. Dati yung mga original strain naman, di ba, hindi naman masyado sa bata. So, ito mga alam po natin ngayon, massive information drive at mas proactive po na approach natin sa paglaban sa COVID. Hindi natin dapat minamasama yung mga reports na to. In fact, binibigyan pa nga tayo ng opportunity na sumagot, na magpaliwanag, na maging mas transparent sa systems and processes natin. Ela, dagdag ni VP Robredo, kaisa siya sa mga humihikayat sa COA na ipagpatuloy ang mabuting trabaho. Natuwang din anya nila ang COA para maipatupad ang tunay na pamamahala. Matatandaang nakatanggap ng highest audit rating ang Office of the Vice President para sa taong 2020 matapos bigyan ng unqualified opinion ng COA. At noong Lunes naman, pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang COA at sinabihan din ang kanyang miyembro ng gabinete na huwag pansinin ang audit findings ng COA. Magkatandem sa darating na eleksyon pero hindi pa raw nakatitiyak si Senator Panfilo Lacson. Naawa ako dito kay Lacson. Alam mo kung bakit? Yung katandem niya si Soto, yung partido ni Soto, gusto si Mayor Sara Duterte. Sabi ko, ano ba naman yan? Pambirang buhay ito. Sa suporta ng partido ni Senate President Tito Soto, ang sabi ng Nationalist People's Coalition o NPC, bukas pa sila sa iba pang presidentiable. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bagamat magkatandem, magkahiwalay sila ng partido. Chairman ng Partido Reforma si Senador Panfilo Lacson na tatakbong presidente. Chairman naman ng Nationalist People's Coalition o NPC ang kanyang tatakbong bise na si Senate President Tito Soto. Pero kahit pa todo suporta sila sa isa't isa, hindi pa nakatitiyak si Lacson sa suporta ng partido ni Soto. Our commitment will only be up to our vice presidential candidate. The presidency will be a different matter for us. At this point, si Senator Lacson, with all due respect to him, kami final sa presidente. Hihintayin daw nilang mag-file ng Certificate of Candidacy ang mga gustong tumakbong Pangulo, tsaka nila kakausapin isa-isa para marinig ang plano nila. Bukas naman daw ang NPC at Reforma sa pakikipag-alyansa sa isa't isa, pero sa ngayon, wala pang formal na usapan. Bukas din daw ang NPC sa pakikipag-alyansa sa hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara Duterte na kaalyansa nila noong 2019 elections. Ang gulo, no? NPC, gusto, bukas sila kay Tapos, itong si Lacson, hindi pa siya parang pambato. Yari niya, ang gulo-gulo niyan, ang saya-saya nyo. And of course, to talk, and alliances with the probability of talk. Ayon naman kay Soto, may plano ng imbitahan si Lacson para makausap ng mga kapartido niya. Wala naman daw siyang naisip na iba pang imbitahan sa ngayon. Last week of September or first week of October, we're going to invite Senator Lacson to a general meeting ng NPC. Kwento-kwentuhan, tingnan natin ano mangyayari din. Sagot naman ni Lacson, ayos lang kung hindi pa siya suportado ng partido ni Soto. Pero ang partido raw niyang Reforma, suportado si Soto. Tama lang yun. At saka that's fair. Kasi hindi man ako member ng party. Ang Reforma ba magkakaroon din ng proseso na parang namimili ng vice presidential candidate? Maliwanag na ang susuportang ng Reforma, si Tito Sen. Maliwanag na yan sa amin. Wala nang iba. Pinadala naman ang demand letter ng PDP Laban ko si Faction ang National Treasurer ng partido para mag-ulat tungkol sa pondo ng partido. Hindi raw kasi ito nakadalo sa National Council meeting. Ayon sa Kusi Faction. Kari ka. Sinisilip na, oh. Ang saya-saya, oh. Sinisilip na ngayon yung treasurer ng PDP. Oh. Kasi mukhang hindi nakadalo. So, asa na daw yung Yari na. Gusto nilang malaman kung magkano ang pondo ng partido mula noong 2016 at kung paano ito ginastos. Naku po, patay kayo dyan. Bukod
Bukod daw kasi sa membership fee, meron ding mga nagdo-donate sa partido. Naku po! Sana napunta yung donasyon. Asan na yung mga buloy? Yari na yung mga abuloy. Sino ang nagtago ng abuloy? Magkano po yung involved na amount? Hindi even no. 0 million siya. Naku po! Millions yan. Yari na, nasa na yung treasurer ng PDP. Pinapagpaliwanag ka. Kasi sabi niya, Lalo na kasi nung pagpanalo ni Presidente Duterte, may mga members at mga bagong sali who put money into the party. naku po! Kaya naman pala, nag-aagawan. Kasi kaya hindi di ba? Anong nangyayari? Ito basa ko lang to ha, hindi ako sure dito ha. Kasi bakit parang ayaw bitawan, di ba? Ng yung isang paksyon. Yun naman pala nung naging pangulo si Pangulong Duterte, maraming sumali at para ipakita yung kanilang loyalty. Ito ang aking parte para dito sa partido na to. Yari na. Saan napunta yun? Sa relo o sa kotse? Gagawin na namang clickbait to ng mga YouTuber. Umayos kayo, wala akong pinapangalanan ha. Mga animal kayo. Ilagay ng pera. Kinukuha na namin ang payag ng treasurer ng partido na ayon kay Matibag ay itinalaga ni Senador Coco Pimentel na kamahagi. Si Coco Pimentel pala naman na nagtalaga. Yari na! Ow! Ow! Asa na? Ilabas na yan! Matindi ito. Kasi tandaan ninyo ha, hindi ito parte ng gobyerno so walang bubusisi dito. Sila lang. Naku po, yari na ha. Ang kabilang PDP laban Pacquiao faction. Sabi naman ni Pimentel, magkakaroon sila ng National Assembly pagbalik sa bansa ni Senador Manny Pacquiao. Asa pa kayo? National Assembly, sinipati ninyo. Maghahakot kayo? At nasa agenda na ang pagre-report ng treasurer ng partido. Nako. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Yari ka. Naku po, ang saya-saya nitong nagaganap sa PDP, no? Sabi ko na eh. Alam niyo nung una na sabi ko, bakit kaya nag-aaway itong mga to? Bakit ba kayo parang, eto naalala nyo noon, sabi ko nga it's so obvious na ang presidente na ang nagsabing eto yung grupo na tama. Yung presidente na ang nag-imbita sa Malacanang, di ba, kila Cusi. Ang presidente na mismo nagpunta dun sa National Assembly. Di ba? Yung presidente na mismo. Obvious na yun. Bakit ito mga to kapit-tuko? Ito kaya, I'm not sure. Ito kaya ang dahilan kung bakit kapit-tuko itong mga ilan? Di ba, hindi kayo magtataka? Bakit kapit-tuko sila? Ang kalaban nila dito si Pangulong Duterte. Bakit kapit-tuko? Pati yung mga balalay, sigurado naman ako si Pacquiao walang kinalaman dyan. Diba? Wala naman Siyempre, pambira naman si Pacquiao. Ano na yan Ang point dito, bakit yung mga nasa baba, kapit-tuko? Yung alam nilang wala na silang kalaban-laban, pero kapit-tuko pa rin sila. Bakit kaya? Kayo na akong gumusga. Ha? Malupit. Ito. Bago ito meron tayong itatalakayin ditong malupit na masasaktan talaga yung mga goldista. Pero bago yan, meron muna tayong isang topic. So may chance kayo na isang buong topic para umalis. May isang chance kayo, that's maybe 5 to 10 minutes. You have 10 minutes to leave, okay? So, I'm warning you na, 10 minutes, I'm giving you to leave, yung mga goldista. Kasi meron muna tayo ibang topic bago kayo.
Hindi pinalampas ng mga senador ang mga overpriced na face mask at face shield na binili ng Budget Department Overpriced daw, overpriced. mula sa mahigit 40 billion pesos na pondong ipinasa sa kanila ng Department of Health. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. 27 pesos and 22 centavos ang kada peraso ng biniling face mask ng Department of Budget and Management. Naku po, ang makamahal daw niyan, 27 pesos. Halos kapresyo ng 1 kilo ng pinakamurang bigas. Talagang meron pang 1 kilo, no? Wala lang, natuwa lang ako. Meron silang comparison para talagang medyo nakakaawa naman, nakakaawa. Isang 27 pesos, 1 kilo. Ikumpara natin para mas nakakaawa ang datingan. 120 pesos naman ang bili ng DBM sa kada peraso ng face shield. Nako. Siyang kaya ng ipambili ng aabot sa 4 na kilo ng bigas. Naku po. Mas nakakaawa ito. 4 na bigas ang isang face shield. Kaya giit ng mga senador, ang mahal naman yan. Naku po, mahal daw, sabi ng mga senador. Ha? Sabihin Sino kaya unang babanat? natin na very tight ang supply at that point. Pero saksakan na yata ng overprice. Hindi ho ba negotiated bid to at kapag buy in bulk ang gobyerno, we have a right to discounts? I'm astounded, quite frankly. Naku po. Ito lang masasabi, ha? Kasi nga ho, remember ha, yung timing nito. Ito yung nagkaka-hoarding. Naalala nyo? Alam nyo, ewan ko kung nandito kayo sa Pilipinas nun. Naalala nyo nandito kayo sa Pilipinas nun, yung napakamahal na walang niyang hayop na mga face mask yan. Di ba? Totoo naman eh. Nung una yung pisa kasi nga, naalala nyo, nag-out of stock pa nga yung face mask at saka yung mga face shield. Tapos may mga scammer pa nun. Naalala nyo, bibili ka ng 1 million na face shield, tapos gito 1 million. Naalala nyo, ito yung panahon na yun. 120 pesos for a face shield. I'm astounded. Sabi pa ni Senator Richard Gordon, noong April at May 2020, bumili rin sila ng face mask at face shield sa Philippine Red Cross. Pero hindi naman ganyan kamahal. 5 piso lang daw nila nabili ang face mask at 15 pesos naman ang face shield. Daw yan. Procurement Service Office ng DBM ang bumili ng mga overpriced na face mask at face shield. Ayan. First point. Okay? First point. Yung mga nag-akusa sa DOH, paano yan? Hindi naman pala sila ang bumili. Bakit? Pinasa pala nila sa DBM. Gets ninyo? So, yung mga nag-akusa kagad kay Duque, ano na? Paano yun? Hindi, ako hindi ko pinagtatanggol si Duque pero okay, hindi pala si Duque yung bumili. Hindi. DBM. Gets nyo? So paano na yung mga bumitaw noon? Bumitaw kay Duque na corrupt ka, ganyan-ganyan. O ngayon pala, nalaman ninyo na hinusgahan nyo na yung tao, yung pala napunta kay nasa DBM pala ang gumastos. Naku po. Sa kanila kasi ipinasa ng DOH ang 42.4 billion pesos na pondo para sa COVID response. I would assume of DOH. Ayan, sabi, DTI mismo nag-approve na 1.4 per box ang face mask. Was from work from home and they were also busy with the pandemic. So at that point, they thought it more practical and practicable to transfer the fund to PSDBM. Base sa COA report noong Abril hanggang Mayo 2020, mahigit 113 million face masks ang binili. Times 27 pesos kada piraso, tumataginting na mahigit 3 bilyong piso. Ilang bigas ho yan? Hindi, News 5 yan. Ini-equals yun na sa bigas yan. Ba't nyo ilagay sa bigas yan? Tapos, ilagay mo sa pagmumukha mo yung bigas. Baka maproteksyonan ka nun sa COVID. Hindi kasi yung comparison nila yung bigas. Dapat nilagyan nyo rin yan, ilang 3 billion, ilang kilong bigas yan. Tapos, yung 1 kilong bigas, isalpak mo sa mukha mo, tingnan mo kung maproteksyonan ka sa COVID. Kasi napakawalang yan nung comparison na ganun Nakakabuisit obvious naman Diba? Anong purpose mo? Ang usapan dito, to protect you from COVID, tapos sasabihin mo 1 kilong bigas? Para maawa, ay grabe, oo nga, malaking pera yan kasi 1 kilong bigas.
kahit isaksak mo sa pagmumukha mo yung 1 kilong bigas, mahahawa ka pa rin ng COVID. Paano isaksak sa mukha mo yung lumalakad ka may 1 kilo ang bigas sa mukha mo?